Ngayong araw nga mga mare, magkakamotikyo naman nga tayo. Ito pa nga yung galing sa Bicol. At pumunta na nga ulit sila dito mga mare sa bukid para nga kumuha nga ng itlog. Ang dami na rin pala kahit papaano. Naku, tag-ulan na naman nga, kaya naman ewan ko lang kung aabutin pa nga itong tambak nga natin. Dahil sa totoo lang, hindi pa nga to gaano kataas. Ang baha nga daw dito minsan lampas tao pa. Kaya naman malalaman nga natin kapag nga bumaha nga dito. Ito bang ibon na to mga mare, ano ang tawag sa inyo? Nakakatuwa pala yung palaya natin kung kailan hindi inilagaan saka naman nagkabunga. Bale, pumunta pala sila dito ay para maglinis nga rin kasi nagsisipagtubo na nga rin yung mga damo. Ano ba naman din yung itong kamote natin, sinakop na nga rin lahat ng lupa. Tingnan nyo naman, napakalago. Kaya noli naman, pinag-aalis na nga rin dito yung mga patay nga na gulay. Para naman nga makahinga etong ang mga tanim nga natin dito. Sana nga lang makapagpahinog tayo dito nga ng papaya, pero tingnan nyo naman ang lalaki na rin talaga. Sabi nga ni Kuya Richard ay pupunta nga daw sila dito bukas at magdadala na nga lang daw sila ng bigas. Para siguro dito na nga lang din sila, hindi na nga sila muna uuwi para matapos nga. Pagkatapos naman nga nun mga mare, dito na nga rin sila pumunta at eto naman yung kaganapan sa kabila. Tanghali na nga, wala pa rin talaga kaming maisip nga na ulam. Kaya sabi ko nga kay Eric ay kumuha na nga lang ng talong at ilaga na nga lang namin. Minsan-minsan lang naman talaga na gulay lang yung kinakain nga natin, walang kasamang sahog, pwede na nga yun. Sabi ko nga, pakuluan nga lang to ay magkakaroon na nga kami ng ula at samahan pa nga ng talbos at okra. Ewan ko rin ba, sobrang nahilig na nga rin ako sa mga solar kaya bumili na naman nga akong buy one take one. Makakatipid kasi kung puro solar nga tayo dito mga mare. O siya, eto't inasikaso na nga rin ni Eric yung magiging ulam nga natin para sa pananghalian. Kaya naman eto, tinesting ko na nga rin yung solar. Pagkatapos naman nun ay binilid na nga rin ni Ran. Habang si Eric nga, pinakuha ko na nga rin ng okra. Paano ba naman, hindi nga nakukuha yung okra kaya ay nagsipagtigas na nga din. Hindi nga maganda, eto nga inaitanim nga natin na okra. Meron kasing okra mga mare, kahit gaano kalalaki ay meron pa nga rin talagang nakukuhang hindi matigas. Ayun ngayon naalala ko nga na itinanim nga ni Ran dati. Bukod nga sa solar, nahihilig na rin talaga ako sa payong na buy one take one kaya bumili na nga rin ako. Itong payong nga na to ay maganda nga to mga mare kapag may anak ka na sinusunod sa tag-ulan. Kaya naman ayan, binuksan ko na nga para kapag umaalis nga tayo, hindi nga tayo nababasa ng ulan at may lagay na lang sa sasakyan. Dahil nga buy one take one to, kaya sabi ko kay Ran tulungan niya nga ako mga mare. At eto nga't maganda pa to, merong nga lalagyan. Pagkabukas mo nga, napakaganda nga sa loob. 27 inches pala ang laki ng payong na to, kaya naman kasyang-kasya buong pamilya. Siyempre, tinetestin ko nga rin kung kaya kong baliktarin para nga kapag may hangin ko mababaliktad ba, pero hindi nga siya nabaliktad. Kahit nga anong subok nga ni Ran, tingnan nyo naman mga mare, hindi talaga bumabaliktad basta-basta to dahil napakatitibay nga ng mga ribs. Nabili ko nga lang siya sa halagang 375 tapos by one take one na, so bali lumalabas lang isa ay 187. Mas makakatipid ka nga dito mga mare kasi pang matagalan. At eto nga, tinatawag ko pa nga si Eric kung kasya nga kaming tatlo. Kasya nga kaming tatlo kaya pwede pa nga dito hanggang 4. Eto nga, naglaga na nga si Eric mga mare ng ating mauulam at eto na nga yun. Sino nga dito ang mahilig nga sa laga tapos may sausawan lang? Etong si Ran, hindi na matapos ang paglalagay ng silan. May mag-iisang buwan na yata sa kakalagay ng silan dito mga mare. Habang abala nga siya dyan, abala nga rin ako dito sa loob para nga mag-promote nga ng mga products. At eto na nga, samahan nyo na nga kaming kumain ng masarap nga nating ulam. Simple lang pero masustansya. Sila Kuya Noli nga mamaya pa nga daw kakain kaya naman nauna na nga kami at nilabas ko na nga rin yung kamote pagkatapos namin makapagpahinga. Yung talaga mga mare, ang sarap ng kamote yun na maging merienda. Ito na nga lang kalaki yung kamote yun na gagawin nga namin. Natawa na nga lang at si Agatha pala kaya ganyan ang tsura ay nilagnat din. Dead pala siya ng guard nga nila sa school. Nalaman nga namin nilalagnat siya mga mare kaya nung pinainom ko na nga agad ng gamot. Iinip nga daw dun sa kabila kaya pumunta na nga rin dito mga mare, pero kahit papaano ay okay na nga siya di tulad kahapon. Hapon kasi sobrang init niya nung pinainom ko nga ng gamot na wala rin naman agad. Kailangan lang din kasi talaga ng pahinga ng bata na to. Paano ba naman nakikisabay sa puyatan ng tita niya tapos maagang nagigising. Mas maganda nga nandito na muna nga siya sa labas para nga mapreskohan siya. At eto nga, tabay nagsisipaglipad pa kay mantika dito mga mare. At eto nga, patutusahin nga lang natin ng kaunti. Hinalo-halo ko nga lang siya mga mare at aantayin nga natin mag brown. Natawa nga ako mga mare kiran, paano ba naman nagagalit, nakalimutan ko. Mansari pala namin dahil 26, abay nakalimutan ko na pati day. Nasa isip ko kasi 22 pala nga mga mare. Kinabukasan pala 7 months na pala si Gael. Ang bilis ng panahon. Update nga pala kay Gael mga mare, mula nga nung mahilot siya, kinagabihan ay naging okay nga siya, talaga may pilay pala siya. May namassage na nga siya sa may likuran, nakikiliti lang siya, pero bandang harapan ay naiyak na nga siya. Sabi kasi ni ate na manghihilot kapag daw nga umiyak, ibig sabihin nga meron nga daw pilay.
pilay. Nasasaktan nga siya kapag nga hinihilot. Kaya naman nung nahilot nga siya, talagang guminhawa nga mga mare at talagang naging makulit na nga siya kinabukasan. Kaya buti na nga lang pinahilot muna nga namin bago nga dalhin ng ospital. Eto nga mga mare, malapit na nga rin matapos etong niluluto kong kamote kung mukhang masarap, di ba mga mare? Kaya try nyo na rin. Sabi ko nga dito kay Eric, itugtog niya na, kaya lang nanginginig pa nga, kaya sabi niya ihahango muna nga daw niya. Malilit din kasi yung mga stick nga natin, kaya dalawa lang din talaga ang kaya. Hindi nga rin ako nagkamote ko ng marami, sakto nga lang para sa atin. Yung mauubos nga lang para nga syempre hindi sayang, at eto nga pinakain ko na nga rin si Agatha kahit paano talaga okay na siya ngayon, at eto nga rin sila Kuya Noli. Yung mga ganito talagang merenda sa probinsya ay hahanap-hanapin mo. Kagandahan pa nga doon kung meron kang sariling tanim, anytime pwede kang magkamote ko basta meron kang asukal. Tinatanong ko nga sila Eric kung nagkakamote ko nga ba sila sa kanila, sabi niya hindi. Dahil laga nga lang daw ay sapat na, at eto nga naghahawan si Kuya Noli habang sila naman nagsisilan. Etong hinahawan pala na to ay hindi nga to sa atin mga mare, dito nga to sa kabila na pinahawan nga sa kanila. Kasi sabi nga daw sa kanila, pwede nga daw tong taniman kaya hinawan nga nila. Ano naman naging malinis na nga rin siya, at eto nga bibili nga si Ate Flor ng talong, 5 kilo nga dapat to, kaya nga lang ibenta na nga yung iba kahapon, kaya konti na nga lang at pinili na nga lang namin mga mare yung pwedeng nga ibenta. Lalaki na nga rin sana ng talong natin, kaya lang yung iba talaga may butas, kaya nang pinagpilian pa talaga namin para siguradong walang butas yung maibenta. Mahal pala ang kilo nga ng talong ngayon, kaya maswerte nga tayo kapag nga marami pa tong bunga. Nung nakabenta nga sila, sabi ko bumili nga sila ng hotdog para meron tayong merenda. Abay, nagulat pa nga ako dito kay Eric. Akala ko naman talaga bigla na lang talagang umilaw, yung pala pinindot nga niya yung remote. Paminsan-minsan lang naman tayo magaganitong pagkain, kaya naman hindi naman siguro masama. Itong hotdog na to yung kinikrave ko na nag-aaral ako. Paano ba naman 5, 2 tapos 20 nga lang yung baon ko, tapos gusto ko pa nga siya mga mareng bumili, kaya lang hindi na pwede. Kaya sabi ko kapag nga may pera na ako, sapat na bibili ko ng maraming ganito. Siyempre kapag estudyante ka, yung pagkain lang talaga ang pinakagusto mo, dahil nga siyempre nakakapagod din naman talagang mag-aral, lalo na kapag mahirap yung subject. Kaya talaga kapag tatanungin mo nga ang estudyante ko ano nga ang paborito nilang subject, sasabihin break time. O aminin nyo, ganun din kayo mga mare. O siya, nagpabili na nga rin ako ng ulam, kaya magluluto na nga rin si Kuya Noli. Sabi ko nga dito na nga rin kami kakain dahil nandito na rin naman kami, at nakakatuwa nga sa mga ilaw nga natin, lalo na itong nabili kong solar, napakatagal mawala. Sa mabibilad mo nga lang siya ng matagal at maghapon ay talaga namang sulit na sulit sa gabi. Tara mga mare, samahan nyo na nga kaming kumain dito sa ating munting kubo para sa hapunan. Lord, maraming pong salamat sa lahat ng blessing. Siyempre sa inyo mga mare, paano ba yun? Bukas na lang ulit.